Tuloy natin class, na-cut yung recording ko kasi nawalan ng net. Okay? So, tuloy natin. Share ko lang yung screen. Yan. Okay? So again, ganun, no? Kung titignan nyo class, again, ang kinoconsider natin frame dito class this time is ito, no? So ang galawan natin dito class, iba i-apply lang natin yung dalawang assumption. So yung first assumption class is yun nga. Diba, maglagay tayo class ng internal hinges. Kumbaga yung mga assumptions na to class, nilalagay natin para mas mapadali yung analysis. Okay? Internal hinge class midway of every member. Okay? Tapos dapat class, pag kukunin natin yung column shear, so ito yun, SC, no? Column shear. So kung titignan kasi natin class, diba, ihati natin to siya into portal frames. Yung frame na to class, hatiin natin to portal frames. So parang labas siya kasi dalawang ganyan. Tapos for each column class, meron tayong isang column shear. Okay? So kung titignan nyo class, lahat ng exterior columns, isa lang yung column nandun. So dapat class yung shear natin is 1V lang or isang shear. Okay? So lahat naman class ng interior column, parang meron tayong dalawang column. So dapat class ang shear natin doon, dalawa. Gets ba? So parang ganun class yung galawan. So kung titignan nyo class, summarizing, ganito yung assumption natin. Yung 1 tsaka 2 class, yan. Parang yun. Ang first assumption natin class, maglalagay tayo ng internal hinges class for each member. So dun sa girder class or beam, lalagay tayo. Sa lahat ng beams class, internal hinge sa gitna. Sa lahat ng column class, maglalagay tayo ng internal hinge midway na rin, mid-height. Okay? So yun yung first assumption. Second assumption class yun nga. Diba? Parang i-cut natin yung frame class into individual portal frames. Tapos lahat ng column class, meron tayong tinatawag na column shear. So for each column class, may isang column shear. So lahat class ng exterior columns, meron tayong shear doon class equal to 1V or V. Okay? Lahat naman class ng interior columns class, representation niya dalawang column class. So meron tayong dalawang shear doon. So 2V. That's ba? Okay? So para mas mag-gets natin class, i-summarize ko yung discuss ko kanina. Kaya, is-reiterate ko lang, no? So yung assumptions na to class, parang ina-assume natin yung class para mapadali yung analysis natin ng frame. Tsaka class, para maging mas stable yung loadings natin class. Tapos technically class, para maging determinate siya. So nilalagay natin class yan, para maging determinate class yung frame natin, para mas ma-analyze natin. Okay? So yun yung pinaka parang gist class kung bakit tayo nag-a-assume. Okay? So again class, ang dinidiscuss natin this time class is yung portal frame method. No? Portal frame method. Okay? Technically class, ang portal frame method nga, discuss natin mo kanina. So maganda siya class para sa low-rise. So low-rise buildings. Okay? Suitable siya class. Technically, definition natin ng low-rise class is mga 6 stories and below. 6 stories and below. Okay? So, ang portal frame class, kung titignan nyo, maganda rin siya class for, yeah, ito. So, ito yan, no? So, most suitable siya class for low elevation. Tapos yung mga frame, uniform framing. So, pag siya, uniform. Pag sinabing uniform framing class, yung cross-section ng columns mo, consistent, kumbaga isa lang. Yung beams mo class, isa lang. So, kumbaga hindi class nag-vary yung cross-section ng mga columns mo. Okay? Meron tayong dalawang assumption class, no? Meron tayong 2. Yung 1 and 2 kasi class dyan is parang isa lang. So, meron tayong 2 assumptions. Okay? So, yung first assumption class, again, yeah. Parang meron tayong internal hinges at midway of members. Okay? Second assumption natin class, no? So, ang second assumption natin, yung shear class, yeah, ng interior columns class is V. Okay? Tapos class, so shear is equal to V. Tapos class yung shear ng exterior columns, ito pala interior column class is 2V, no? So yung exterior columns class is V lang. Okay? So yung unang assumption again class, di ba? Yung unang assumption class, hinugot natin yan kasi kung titignan nyo, di ba? Ang
ang itsura class ng moment diagram class ng ganyan. Yung frame class na fix yung support class. Ang itsura ng moment diagram niya class ganito. Yan. Tapos ganun. Okay? So kung titignan nyo class yung mga gitna, so yung gitna nila class, 0 yung moment class. So parang safe to say class, pwede tayong maglagay class ng internal hinges midway ng members. Kasi class diba ang pinaka class, di ba? Pinaka unique characteristic class ng internal hinge, moment is equal to 0. Pag ina-analyze natin class yung internal forces niya. Okay? Second class again, yung second assumption natin, hinugot natin yung class dito. Yan. Okay? Kumbaga class, pag kinat natin, so pag kinat natin dito class, yan, kinat natin dyan, may lalabas na shear. So ang value class ng shear dito, V. Ang value ng shear dyan class is 2 shear. 2V. Same dito class, 2V. So ito rin V. Okay, bakit ganun class? Kasi parang ina-analyze nga natin sila class as individual portal frames. So since dito may isang column, so V lang siya. Dito may dalawang column, so 2V. Tapos 2V, tapos V. Okay? So technically class, ganyan yung parang introduction natin class dun sa portal frame method. Okay, so para mas madali class, meron tayong procedure for analysis. So yung analysis na to class medyo mahaba. Ito yung long cut niya. Okay, so meron tayong long cut class, meron shortcut. So i-discuss ko muna class yung long cut, tapos papakita yung shortcut. Okay? Tapos meron tayong dito class. So kung titignan nyo, kailangan natin kunin kasi class yung moments. Okay, so para makuha natin yung moments class, parang special class yung pagkuha ng moments natin. Okay? So pagkuha ng moment class, meron tayong formula. So ang formula natin class is ito. So yung moment class is equal to yung shear class times yung yan. Yung half ng height. So parang ang galawan dito class kung titignan nyo, no? Yeah. Isipin nyo lang class may corner na ganyan, no? Yan. Okay? Tapos diba class ang gagawin natin class maglalagay tayo ng internal hinge dun sa gitna. Okay? Tapos class para makuha natin yung moment dito, yung moment doon class, ang gagawin lang natin class, yung nakuha natin shear dito. So may nakuha tayong shear dyan, di ba? Para makuha natin class yung moment na to, ang kukunin mo lang class is parang i-isolate mo class i-isolate natin yung free body diagram nun. Okay? So papalakihin natin yung class, di ba? Ito na yan. Okay? So ito class yung internal hinge natin. So internal hinge na yung class, meron tayo nakuha V. Okay? So, gusto natin kunin class yung moment niya dito. Okay, so para makuha yung moment niya ng class, kung titignan nyo, di ba meron tayong height. Sabihin na natin length. So ito class L over 2 na siya. So para makuha class yung moment na yan, equal yung class sa shear. So yung shear times class yung moment arm niya class na L over 2. Okay? So kung baga class ganyan. So ganito kasimple kung anong moment, no? Kukunin lang natin class yung shear doon, i-multiply natin class sa moment arm na yun. Gets ba? Okay? So para mas mag-gets natin lalo class, may example tayo. So erase ko muna to class. Tutuloy natin class. Again, sagutan natin class yung example 1.3. Yeah. And ko lang yung numbering nito mamaya. Dapat 3.3 yan. Pero sige. For now class, sundin natin yung 1.3. So ang gustong kunin class niya, example 1.3 class, kukunin daw dapat natin lahat. So technically class, analyze completely the given frame. Kasi yung portal frame method. Okay? So may steps lang tayo dito class, no? So ang first step natin lagi class is, ang first step natin class is, kunin natin class yung column shears. Okay? So para makuha natin class yung column shear, so given yun, no? Kailangan natin class mag-cut. So i-cut natin, di ba? Para makuha kasi natin class yung shear dito sa column AD, sa B, tapos sa CF class, kailangan natin i-cut. So i-cut na lang natin class dito. Yan. So, maglagay tayo ng cutting section class, tawagin natin AA. Yan. Okay? So, sa AA class, so ang pinaka-itsura na niyan class, kung titignan natin, no? Ganito na. Okay?
So, andito class yung 60 natin, no? Ito na yung 60. So, ito yung cut natin, class. Section AA. Okay? Kung titignan nyo, class, ito na si D. Ito si E, tapos ito si F. Okay? Since nag-cut tayo, class, ang gusto natin makuha nga again yung shear, no? So, yun lang yung ilagay natin. So, dito, class, meron tayong shear. Yeah. So, shear, tapos shear. Okay? So again, class, i-apply natin yung unang assumption natin, class. Like yung second assumption natin. Second assumption natin, class, di ba yung value ng mga shear ng dalawang to, class, yung mga shear nila, class, pag interior column, class, V lang siya. I mean, pag exterior column, V lang siya, class. Okay? Pag interior column, class, 2V. Okay? So, kailangan natin kunin, class, kung ano yung value ng V. So, para makuha natin yung value ng V, class, magsa-summation of forces horizontal lang tayo is equal to 0. Lahat ang to the right positive. Kung titignan nyo, class, meron tayong 60. Positive siya kasi to the right. Tapos meron tayo, class, na V, 2V, tas V. So, pinag-add natin lang, class, yan. 4V is equal to 0. So, negative siya, class, kasi to the left. Okay? With this, class, makukuha natin yung value ng V. V, class, is equal to 15 kilonewton. Okay? So, gamit to, class, makukuha natin kung ano yung shear, class, ng AD, BE, tapos yung CF. Okay? So, makukuha natin dito, class, ang shear, class, ng AD is equal to, so V lang siya, class, V, no? So, titignan parehas lang, so yung AD, class, tapos yung CF, equal lang sila, class, sa V, is equal to 15 kilonewton, tapos to the left sila. Okay? Yung shear naman, class, ni BE, so meron tayong BE, is equal to 2V, class, is equal to 30 kilonewton. To the left, ayun siya. Okay? So, yan yung first step, class. Kailangan natin kunin, class, ng column shear per story. So, kunin natin, class, yung shears ng mga columns. Okay? So, ganun. So, yan yung first step, class. So, i-erase ko lang para dire-diretso tayo, no? So, yung class, tuloy natin. So, ang next step natin, class, after natin makuha yung column shears, class, pwede na tayong mag-free body diagram analysis. Okay? So, free body diagram analysis, class, so chop-chopin lang natin to. Chop-chopin natin, class, para makuha natin, class, lahat ng shear axial tsaka moment. Okay? So, ang chop-chop natin, class, ang pag-chop-chop natin, class, chop-chopin natin, class, dun sa interior, ay hindi. Since long cut tayo, class, no? Oo. Technically, kasi, class, dito, meron tayong long cut. Meron tayong shortcut. Okay? So, pagdating, class, sa free body diagram analysis ng portal frame method, meron tayong long cut, tapos meron tayong shortcut, class. Okay? So, yung long cut natin, class, ang galawan natin dito, class, i-analyze natin yung joint, saka natin i-analyze, class, yung member. Okay? So, shortcut naman natin, class, gagamitin natin, class, yung yan. Gamitin natin yung internal hinges. Okay? So, dito, class, sa example 1.3, batakan muna natin, class, kung paano yung long cut. Pakita ko lang, class, kung ano yung long cut. So, yung long cut, class, ito yung method nung nasa book ni Casimali. Long cut siya. Okay? Yung shortcut naman, class, ito yung nasa book ni Hibler. Okay? So, sa example 1.3, class, maglo-long cut muna tayo. Okay? So, erase ko lang to, class. So, paano yung long cut? So, again, class, ang galawan natin pag long cut, class, i-analyze muna natin yung joint, tapos member. Okay? So, ang free body diagram analysis natin dito, class, is ganun. So, joint muna, class. Meron lang tayong, yeah. So, meron tayong joint. Okay? So, meron tayong member, class. Tapos, meron tayong joint ulit. Tapos, meron tayong member. Tapos, joint ulit. Okay? So, parang chop-chopin natin, class. Joint nito, tapos yung member na yan, tapos yung joint na yan. So, titignan natin dito, class, meron ulit tayong member. Yeah. Dito, meron tayong member. Tapos, meron tayong member. Okay? So, ito na, class, yung yan.
Ganito yung chop-chop natin class sa free body diagram analysis. Ito yung long cut. So again class, ito yung long cut. Ito yung mahabang process. Okay? So ang galawan niya kasi sa mahabang process, ganito yung ganyan natin no, parang this. Okay? So ang unang step class yun nga, di ba? Kukunin daw natin yung column shear. So kinuha na natin kanina yung column shear. Okay? So ililipat natin yung mga sagot natin dun class. Okay? Cut na rin pala natin dito class, no? Yan. Okay? So yung nakuha natin yung column shear kanina class, di ba, dito? Saan bang siya natin? Di ba, i-label muna natin class, no? So ito class si D. Ito si A, D, D. So AD class, ito si joint D. Ito class si B, E. So, si joint E. Ito class si CF, joint F. So ito class si D, E. Ito class si E, F. Okay? So yung shear natin class sa AD, di ba sinolve natin yung kanina class 15? So meron rin tayong shear dito class 30. Meron rin tayong shear dito class 15. Yan. Okay? So, parang ito. So, sinolve natin yan. Yung first step natin class. After natin makuha daw class yung column shears, kukunin natin yung column moments. So para masolve yung column moments class yan, gamitin natin yung formula. So, may formula tayo class. Okay? Yung formula natin class, di ba? Kung ano yung shear class times yung half nito. So ang half niyang class, ito yung 8 over yan. So titignan nyo class, ginamit nyo yung formula lang yun. So nakuha niya class yung column moments. So ilagay na natin. Yung column moments natin class, ilagay na lang natin as red. So meron tayong sa DA daw, meron tayong pa 60. So 60. Tapos counter siya. So 60. Okay? So BE naman class, meron tayong 120. So 120. 120. Dito class, same, 60. Tapos 60. Okay? So ito yung long cut niya class. Again, joint tas member yung analysis natin. Okay? So after niya makuha class yung mga yan, kukunin na niya class yung internal forces class ng beams or yung girders natin. Okay? So ilagay lang natin class. So ang nakalimutan natin dito class, meron tayong 60. Yan yung external force natin. Okay? First step class, i-analyze daw muna natin yung joint D. So pag in-analyze mo yung joint D class, no? So mag-summation of forces horizontal tayo. Ilagay muna natin class kung ano yung mga nakuha natin. So dito nakuha natin may 60 dyan class, no? So dito class, counter siya. Dapat dito class, clockwise. Meron tayong 60 dito. Okay? So yung dito class, meron tayong clockwise class, 120. Dito rin class, meron tayong clockwise, 60. Yan. Okay? So mahaba kasi ito kaya pasadahan lang natin. Okay? So may nakuha daw siya class. So pang Q class axial. So may nakuha siyang axial class. Pag summation of force horizontal ka, may makukuha ka supposedly. Okay. Kulang pala yung linagay natin class. Dito pala class. Yeah. So yung nakuha natin shares class, makukuha na natin yung share dun sa kabila. So dito class, di ba may 15 na pa ganun. So short tayo class may ganito na 15. Okay? So dito class may 30 na to the left. So dapat meron tayo to the right class na 30. So yan class, nakuha niya rin niya, di ba? So yung AD, tapos makuha niya yung DA. Dito class, meron din tayo pa ganong class na 15. So ililipat natin yung mga sagot natin class. So dito meron tayong share class na 15. Diba ang rule natin class, pag nilipat mo from a member to a joint class, invert mo yung orientation. Okay? So yung dating to the right class, pag nilipat mo sa kabila, to the left na. So dito to the right class, so dapat meron tayong pa ganyang class na 30. Same dito class, meron tayong pa ganon class na 15. Okay. Bigla pa yung drawing ka.
Anyway. Okay, so tuloy natin. So, nangyari dito class, ang next step niya yun na. So, dito, since meron na tayong mga ganyan class, makukuha na natin yun na dito. So, ito yung long cut dito class. Kasi parang member guys, join, tapos member ulit. Tapos kung titignan nyo class, hindi pa natin nakuha yung buo. Kasi kung titignan nyo, wala pa tayong nakuha ang actual dito. Mamaya pa ulit natin makukuha yung actual niya. So, yun yung mahaba class, parang pabalik-balik, di ba? Mas mabilis sana class kung buong member na to, masolve mo na lahat yung forces doon. Pero hindi ganun class pag long cut. Ito class yung nasa book ni Casimali. Okay? So, para makuha yung class again, kung titignan nyo, meron tayong 60 minus 15 class, meron tayong pakukuha class na pa ganito. So, ang value lang class is 45. Wag blue. Gawin natin black. Pag actual class, black tayo. So, meron tayong masasolve class na pa ganyan. Okay? Ang value ng class is 45. Okay? Pag linipatan sa kabila, class meron tayo pa ganyan. Pag nag-moment tayo class sa D, makukuha natin class kung titignan nyo. Makukuha tayong pa ganito class. So, value ng class is 60 rin. Okay? So, pag nilipat natin sa kabila class, ito 60. Okay? Next kasi analyze natin yung DA. So, pag nag-analyze na tayo ng DA class, so gagawin ulit tayo ng formula. So, meron yung given formulas class. So, titignan mo class pag portal free method, meron tayong dalawang formula class. Ito. So, meron tayong formula class sa column end moment, tapos meron tayo sa beam shear. So, ang galawang class, no? Pag nakuha mo na kasi yung shear dito class, no? Yeah, i-times mo lang class sa half ng height yan, makuha mo yung moment. Pag nakuha mo naman na yung moment dito class, makuha mo naman na yung shear dito. So, ang shear lang dito class is divide mo lang yung moment by yung half nun. Okay? So, yan yung formula. Okay? So, titignan natin class, tuloy natin dun, no? So, makuha natin yung shear class sa DE. So, yung shear daw sa DE class, meron tayong 12 na pababa. So, may shear tayo dito class, meron tayong pababang 12. Okay? So, pag summation of force vertical tayo class, may makukuha dito, 12 din. Pag nag-moment naman tayo class sa E, may makukuha tayong moment dito class, pag ganyan. So, 60. Okay? Summation of forces horizontal naman class, makukuha natin yung shear sa ED. So, yung shear sa ED class, meron lang tayong pag ganito, 45 pa rin. Okay? So, ilipat natin yung mga sagot natin class. So, meron tayong 45 na to the left. So, pag linipat mo dito sa joint class, meron tayong to the right. Okay? So, pag linipat natin class yung 12 na pataas, meron tayong pababa class na 12. Okay? May moment tayo class na counter. So, meron dapat tayong clockwise dito class na 60. Yeah. Okay? So, yan na yun. So, next class, kung titignan nyo ano yung next na ginawa niya. So, ito yung nagpapahaba class kasi parang pabalik-balik siya. Okay? So, mag-joint E siya. So, dito na tayo sa joint E, no? Summation of forces horizontal tayo class, may makukuha ka pag ganito. So, value daw class is 15 kasi 45 minus yung 30. Okay? Summation of forces mo ay moment sa E class. So, pag nag-moment tayo sa E class, makukuha daw natin to class. So, meron din tayong clockwise class na 60. Okay? So, lipat natin yung mga sagot natin class dito sa member. So, meron tayong to the left class na 15. So, dapat meron tayong to the right na 15. Okay? So, meron tayong clockwise class na 60. So, pag nilipat natin class, meron tayong counter. So, meron tayong counter clockwise class na 60. Yan. Okay? Tapos kasi analyze natin yung member EF. So, member EF class, summation of forces horizontal. May makukuha tayo class dito. So, ito class is 15 pa rin. Okay? Summation of moments tayo class sa... wait. Ang una pala niyang kinuha kasi shear sa EF. So, meron tayong shear sa EF class na 12. Pababa. So, meron tayong 12 dito. Summation of forces horizontal class, makukuha natin yung 15 doon. Okay? Summation of forces vertical class, makukuha natin yung dito. Meron tayong pataas na 12. Okay? So, mag-moment tayo sa E class, makukuha natin yung moment dito. So, may moment tayo dito class. Meron tayong clockwise 60. Okay? Gulo ba? Ganyan talaga yan. Okay? Tapos next class. So ilipat lang natin yung mga sagot natin. So meron tayong to the left class na 15 doon. Meron tayong to the right na 15 dito. Meron tayong 60 class na clockwise. So dapat meron tayong pa ganito class na 60. Meron tayo class 12, no? So 12 na pataas class. So meron tayong pababa na 12. Okay?
So next step class, after daw natin makuha lahat ng properties class ng mga beams. So nakuha na natin yung properties ng mga beams, di ba? So ang next step natin class is kukunin naman natin. Saka lang natin kukunin class yung actual forces dito sa columns. Okay? So unahin natin dito class sa DA. So dito na tayo sa DA, no? Yan. So sa DA daw class, kung titignan nyo, since nakuha natin, so unahin muna natin class yung dito. Okay? So joint D muna tayo class. Balik tayo sa joint D. So kung titignan nyo kasi class, na-solve pa natin yung 12 dun, no? So meron tayo dito class pababang 12. So pag inipat natin dito class, meron tayong pataas na 12. Okay? So joint D tayo class, pag summation forces, vertical tayo class, may makuha natin dito. So may makuha tayong axial dito class, pababang. Meron na tayong dito class, pababa na 12. Okay? So pag ninipat natin yung pababang yung class, pataas na siya. Okay? Tapos saka ulit natin kasi analyze yung member AD. So dito na tayo class sa member AD. So member AD class, summation first vertical class, may makukuha tayong pababang 12. Okay? Yeah. Tapos next class, mag-move tayo dito sa joint E ulit. So sa joint E class, so ito yan, no? Joint E. So kunin natin class yung axial dito. So kung titignan nyo class, yeah, yung nakuha natin 12 pala dito class, ililipat natin dito, no? So meron tayong pataas class na 12. Okay? So yung axial dito class 0 na siya kasi 12 minus 12 plus is 0. So dito class, technically ang axial rin natin dito is 0. So 0 na yan. So huwag na natin ilagay class kasi 0 naman siya. Okay? Tapos move tayo class sa F. So i-analyze natin class yung joint F. So meron tayong pababang 12. So dapat meron tayong pataas class na 12. Yan. Okay? So nakuha natin dito class, nating block. So meron tayo class pataas na 12. Tapos so, pag linipat natin yung pataas na 12 class, magiging pababa siya na 12. Tapos class so member EF na tayo, no? Summation force vertical class, may pababang 12 doon. So dapat may pataas dito class 12. Okay? So, technically class yan na yun. Na-solve na natin lahat-lahat. Okay? Yeah. So, kailangan nyo lang i-realize class kung ano yung mga nandito class, yan na rin yung reactions natin. Kung ano class yung mga nasa lower part class, no? Yun na rin yung reactions natin. So, kung titignan nyo class, ito yun, yan na yung reactions natin. Ito. Okay? So, yan. Kung baga class yung reactions natin class, ito yun. So, kung ano class yung mga nandito, yun na yung reactions natin. Gets ba? So, ganyan class yung long cut natin. So, meron lang tayong observations class dito, no? So, ang unang observation natin class, ang pinaka-sure na observation natin class, kung titignan nyo, yung moment class dun sa member end. Okay? Yung mga member end moments natin class, lagi silang equal sa lahat. So, titignan nyo yung ends class ng column tas yung shear. Yan. Di ba? So, equal sila class, laging 60 doon. So, 60 rin yan. Tapos 60 dito class, 60 rin doon. Yung orientation nila kasi kung titignan nyo, parehas din. So yung value to sa orientation ng moments natin class sa member and moments ng lahat ng members class is laging equal. Okay? Kumbaga ito class, kung titignan nyo class yung member, diba? Ito yung moment DE. So equal siya class sa moment ED. Parehas sila class, no? Ay, mali yung sagot ko class Okay? So mali yung orientation nito class, no? Mali rin yung orientation. So dapat parehas sila ng orientation class. So meron tayong pag ganyang class, tapos ito rin pag ganun. Okay? So correction yung class. So kung clockwise dito class, clockwise rin dun sa kabila. Kasi kung titignan nyo nga rin, pag nag-moment tayo dito class, no? Meron tayong pag ganyan. So dapat may moment tayo class na clockwise. Kasi yung 12 class counter. So kung try natin yung pag ganito. Yeah. Okay? So, ganyan class yung long cut. So, ang nagpa-long cut sa kanya class, ganyan. Ang galawan natin class, i-analyze natin yung joint. Tapos, saka na ulit natin i-analyze yung member. So, ang nagpahaba pa ulit sa kanya class, ganun. In-analyze na nga natin yung joint na to class, hindi pa natin kinuha lahat-lahat nung nandun. Diba? So, titignan nyo kanina class, diba? Ang ginawa natin class, ang steps niya, ang pinaka-steps niya class,
Kinuha muna natin kasi yung column, yung actual. Okay? Ay yung moment. Yung moment muna sa column class. Okay? Tapos ang next class is kinuha na natin yung beams. Kinuha natin yung moment, yung shear, tapos yung actual. Saka ulit tayo class bumalik para makuha yung column actual. Okay? Diba, ang first step kasi natin class kinuha natin yung shear. Okay? So, ito yung nagpahaba pa ulit sa kanya class. Okay? Bakit hindi pa natin kinuha class lahat ng column? Kasi hindi natin pwedeng kunin. Kumbaga. Okay? Yun yung nagpahaba class. So una kinuha mo natin yung column shear, saka natin kinuha yung column moment. Nakuha natin yung shear moment ng column, saka lang natin pwedeng kunin class yung beam forces. So pag nakita natin yung beam forces sa class, saka lang ulit natin makuha yung column shear. So yan yung long cut class. Okay? So next class, ipapakita ko naman yung shortcut. Ito. So i-solve na natin yung shortcut class. I-cut na lang muna natin class. Solve natin yung shortcut next video. Okay? So i-cut muna natin dito. Wala kasi ng net kanina, so talagang na-cut dun. Okay? Stop yung share class. See you on the next video class. So next video class, shortcut ng portal frame methods. Bye.